Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. So, I praise the Lord sa pagkakataon muli na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon upang ihatid sa atin ang kanyang salita. No? So, this will be the third installment po ng aking siniseries sa John chapter 15. And ito po yung magiging huli na installment, and I praise the Lord kasi magkasunod na week natin pong napag-aralan, and parang mas fresh sa atin at mas malinaw. Kaya hindi po ako nag-hesitate to grab this opportunity to really preach on about prosperity. Alam niyo po, ang prosperity is yan po, hijacked ng mundong ito. Ano po? Prosperity, sinisiguro prosperity, but really prosperity, true prosperity comes from God. Kaya ako pinagpapasalamat sa Panginoon at dahil po dito, samahan niyo po ako mga kapatid. Sa aklat po ng Juan, Kabanata 15, mga talata 1 hanggang 11. Ako po'y nadadala ng magsabi ng 1 hanggang 11 kasi nung nag-Bible study po kami doon sa amin po sa pahinga, may share ko lang po. Sabi ko binuksan ko po ang aming Bible study sa Mateo 10:28. Ang sabi po nung batang 4 na taon, sabi, nagpapataya ka ga? Sabi ngayon, sabi ko, talagang batang makulit. Kaya mula noon ay iba na ang aking English na lagi ang ginagamit ko pagdating sa verses. Ano po? So, siguro I will keep that in mind, no? Lalo na pag pumunta ako dun sa ibang lugar. No? So, again, that is in John chapter 15, verse 1 to 11. Juan, Kabanata 15, talata 1 hanggang 11. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Basahin po natin mga kapatid. This is the word of God. Jesus said, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. And if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this, my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be made full. Salamat sa Panginoon. Tayo manalangin. Dear God, our Heavenly Father, once again, Panginoon, we draw near to your throne of grace and mercy. Patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin upang minsan pa ay amin pong sama-samang pagnilay-nilayan ang katotohanan ng iyong salita. Dalangin lamang po namin, O Diyos, na ang iyo pong banal na espiritu ang siyang kumilos sa amin. Durugin niyo po ang mga strongholds o ang mga bakod ng aming pong puso upang ang iyo pong salita ay malayang pumasok at magbago sa amin pong buhay. At the same time, we pray ang iyong tagapagsalita. Panginoon, itago mo lamang po ako sa iyong kabanalan. And as we hear about your word, nawa po, Panginoon, ang katotohanan lamang ng iyong salita ang aming marinig at hindi ang agenda or biases ng iyo pong tagapagsalita. Salamat po sa iyo pong biyaya sa amin. Purihin ka, O Diyos, in Jesus' name. Amen. Again, ang topic po natin is
the prosperity or prosperous life ng isang tao. Alam niyo mga kapatid, again, ang itatanong ko po sa atin ay, ano ang karaniwan nating metrics o sukatan ng isang buhay ng taong maunlad o pinagpala? 'Di ba? Karaniwan sinasabi natin, maunlad ang isang taong maraming pera. Ano po? Pag nakikita natin silang padaan-daan, iba't ibang kotse araw-araw, napakayaman naman ng taong ito. Para sa atin o para sa isang normal na tao, pinagpala ang taong ito. O kaya ang kanilang mga anak ay ang anak ng mga taong ito ay nakapagtapos ng iba't ibang kurso at ngayon ay isa ng mga successful sa kanilang career and profession. Sabi nila, buti ka pa talagang ang ganda na ng buhay mo. Or yung iba naman ay ang kanilang definition ng prosperity ay pag itong taong ito ay sikat at maraming humahanga sa kanya. Alam niyo po kung anong nakakatawa? Kasi kahit mga ganitong tao, sa paningin ng ibang tao, hindi pa rin sila prosperous. Halimbawa, may isang taong mayaman, sasabihin niya, yaman ito. Hiwalay naman ng pamilya ng mga watak-watak naman. Di wala pa rin yung kanyang yaman. O yung isang makapangyarihang politiko, napaka makapangyarihan talaga nito ni governor. Siguro corrupt yan. Ang dami na siguro niyang napatay. Hindi ba? Parang nakakatawa kasi wala ka nang susuutan ngayon sa mundong ito na kahit magkamal ka ng maraming pera, sa tingin ng tao, hindi ka pa rin prosperous. Pero alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, ito lamang po ang iiwanan ko sa inyo. May totoo pong kaunlaran ng buhay. At ang buhay na ito ay matatagpuan natin sa atin pong pagpapasailalim at pagsunod sa atin pong Panginoong Hesukristo. Again, the key to a prosperous life is by abiding or remaining in Christ. The key to a prosperous life is by abiding in Christ. So ngayon po, so far, what we established ay sino po yung source. Diba? Yung first installment po ng ating series, sino yung source ng ating pong prosperity? Who is the cause of our prosperity? And sabi ng salita ng Panginoon, it is Jesus Christ. He is the true vine. Okay? So it is God as the source of our prosperity. Hindi ang kapangyarihan, hindi ang kautusan, hindi ang sinasabi ng ang pagkilala ng tao, kung hindi, ito'y nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, what is the cause? O yung daan, ano yung papaano makakarating sa isang maunlad at maginhawang buhay? One is relational. We should have a deep and loving relationship towards God. Hindi kaaway ang paningin sa atin ng Panginoon o hindi makasalanan ang paningin sa atin ng Panginoon kung hindi isang taong iniligtas ng Panginoong Hesukristo sa makatuwid. Baga, sila ay pinagpaging matuwid o banal ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Okay? Pangalawa, sila po ay lumalakad sa kautusan. Ang kanilang paglakad is biblical. Okay? So, hindi lamang po sila ay lumalakad ng ayon sa sarili nilang karunungan o sa panukala ng tao, kundi sa sinasabi ng Panginoon. And thirdly, hindi lamang sila basta sumusunod sa salita ng Panginoon, sumusunod sila ng may pagmamahal sa Panginoon bilang motibasyon ng kanilang pagsunod sa Panginoon. So, that is the cost or the price to have a prosperous life. Ngayon, titingnan naman natin, ano ang magiging dulo ng lakaring ito or ng course or ng path na ito of abiding in Christ. So, ito na po yung prosperity ng buhay natin. The conclusion of a prosperous life. Mga kapatid, 3 pong katotohanan ang makikita natin or 3 produkto ng pagsunod po natin sa Panginoon ang ating makakamit. As we go along this narrow path, one is that we will have an abundantly fruitful life. Secondly, we will have an encompassing favor or favored life. And thirdly, mga kapatid, magkakaroon po tayo
o mararanasan natin yung absolute fulfillment ng ating buhay. Again, absolutely fulfilled life. That is what it means to be prosperous sa atin pong buhay. Now, as we go to our first point, let's go to our verse. Verse 5. Ang sabi po dito, I am the vine and you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. Now, if we could go back to verse 2, let me read verse 2. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Now, I would argue, mga kapatid, sa oras natin ngayon, na meron pong bunga ang ating pananampalataya. Amen? Nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, when we hear the gospel message, so then faith cometh by hearing and hearing of the word of God. Nung narinig po natin ang mabuting balita and we were convicted by the Holy Spirit, tayo po ay tumawag sa Panginoon. Nagsisi tayo sa ating mga kasalanan at totoo tayong nanampalataya sa Panginoon. At nung puntong iyon, binigyan po tayo ng Panginoon ng panibagong buhay. Pero itong buhay na ito ay hindi lamang, we are not just talking about the length o yung buhay na walang hanggan. Okay? Hindi lamang po buhay na walang hanggan ang ibinigay sa atin ng Panginoon, binigyan tayo ng panibagong buhay by means of new way of life and new hope. Amen? Bagong kalidad ng ating pong buhay. Okay? So ano pong sinasabi ng verse 5 that it is that bears much fruit? Well, mga kapatid, para sa atin po na hindi pa namatay na nakakilala sa Panginoon, yung manifestation, parang isang word na naman na hindi natin ginagamit, o yung lumalabas sa isang taong merong bagong buhay, ito po yung tinatawag na fruits natin. O fruit. Pansinin po natin, ang ginamit na salita. He bears much fruit. Isa lang. Dapat kung sa Tagalog, maraming mga bunga. Or sa English, bear much fruits. But fruit lang. Bakit po? Because the faith that will, yung pananampalataya natin kay Kristo na magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan at panibagong buhay, dito rin manggagaling yung mga bunga na lalabas mula dito. Okay. Siguro medyo nalalabuan tayo, but let me make it clearer para sa atin. Again, the term bearing fruit o pamumunga is the, again, manifestation of the inward reality na meron tayo. Kung meron tayong pag-ibig sa Diyos at meron tayong binagong buhay, lalabas yon sa ating buhay bilang mga bagong tao na tayo. Lagi po nating inihahalin tulad ang bagong buhay sa metamorphosis ng isang paru-paro. Okay? Kasi po, ang paru-paro, ang uod o ang caterpillar, pag siya po nag-undergo ng metamorphosis, drastic ang pagbabago ng kanyang buhay. Hindi lamang po, in a sense na nag-level up, kumbaga same pa rin pero gumanda lang. Pero hindi po, talagang malaking pagkakaiba. Noon ang caterpillar, ang uod gumagapang. Pero nung siya naging paru-paro na, siya ay, ano nang ginagawa niya? Lumilipad. Noon, ang paru-paro ay, ang caterpillar kumakain ng damo. Dahon. Dahon. Pero nung siya naging paru-paro na, ano na kanya kinakain? Nectar. Noon ang appearance ng caterpillar ay parang lang talaga siyang bulate, uod. Ngayon, ang paru-paro ibang-iba na.
Ang ganda na, ina-admire na ng tao. Nung siya'y caterpillar, tinitilian ng tao. Nung siya'y paru-paro, ina-admire na ng tao. Nakakita na ba kayo ng paru-paro na patapos niyang maging paru-paro, ay kumain pa siya ng dahon? Gumapang pa uli siya at nagmukha uli siyang tilas. Hindi na po, ano po? Siya ay nagpatuloy bilang isang paru-paro. Now, ngayon kung ang isang Kristiyano ay naging bagong tao na, the old is past. Behold, all things has come new. Ang ibig sabihin po niyan, kung ano yung realidad na meron siyang nung tinanggap niya sa Panginoon, yun ang ipinamumuhay niya. So, namumuhay siya sa pananampalataya, namumuhay siya sa kalooban ng Panginoon. Namumuhay siya sa pag-ibig. It's all about love. God first loved us. At nalaman natin kung ano ang pag-ibig nung inibig tayo ng Panginoon. At ang sabi po ng verse na pinag-aralan natin before, ang sabi po dito sa verse 10, if you keep my commandments, you will abide in my love. So abiding in Christ means abiding in His love by obeying His commandments. Okay. Alam niyo mga kapatid, pag sumusunod po tayo sa kalooban o sumusunod po tayo sa commandments ng Panginoon, kung sumusunod tayo sa commandments ng Panginoon, ano ang nagagawa natin? Ano ba yung commandment ng Panginoon? The greatest commandment, actually, when we talk about love, it is not just the first great commandment. It is the whole commandment itself. Hindi ba? Love the Lord your God with all your heart, all your mind, with everything that you have, you love your God. Next is to love. Love pa rin. Love your neighbor as yourself. So by obeying or by abiding in Christ through obedience, ang ipinamumuhay po natin ay pag-ibig. At kung tayo po'y namumuhay ng pag-ibig, effectively, ipinamumuhay po natin ang bunga ng Santong Espiritu sa ating pong buhay. Galatians chapter 5, but the fruit of the Spirit is love. That is the fruit of the Spirit. And out of love comes joy, peace, patience, meekness, kindness, gentleness, faithfulness. Kung ipinamumuhay natin ang salita ng Panginoon, namumuhay tayo sa pag-ibig. Kung namumuhay tayo sa pag-ibig, namumuhay tayo sang-ayon sa Espiritu. At alam nyo ba, mga kapatid, pag ito ang ginagawa natin, ipinamumuhay natin kung anong ipinamuhay ng Panginoong Jesus. Effectively, that is the life that Jesus lived. So if we are obeying the commandments of God, at kung ang salita ng Panginoon saturates our mind, okay, that's what it means, di ba? Yan po ang ibig sabihin ng abiding in Christ. We abide in His Word, in His commandments. Tama po? So kung ito ang nagsasaturate sa ating isip, when we talk according to the will of God, we are speaking as if, or we are speaking like how Jesus spoke nung nandito siya. And if we are acting according to the Word of God, we are acting as if kagaya po ng Panginoong Jesus. Kaya po ang panawagan sa atin is to act. Tayo po ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo po ba, kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, we become imitators of Jesus. Alam niyo po kung anong nangyayari doon? We go back to the original design of God for us. Ano pong sabi ng Panginoon? Let us make man in our own image. And according to His image, He created them, both male and female. He created them according to His image. And Jesus Christ is the perfect image of God, the Imago Dei. So we are called to be imitators of Jesus Christ. That
is what it means to have life, to have a fruitful life. Ibig sabihin mga kapatid, sa una nating pagkakilala sa Panginoon, sa ating pananampalataya, may bunga na agad yon. But as we manifest, kung patuloy nating ipinamumuhay, okay, patuloy nating ipinamumuhay, hindi lang natin basta sinasabi. Okay, baka magkaroon tayo ng maling connotation na ngayon ng salitang manifestation. Ngayon, pag sinabi mong manifestation, just the power of your lips. Mga kapatid, wala po itong mararating kung hindi tayo susunod sa salita ng Panginoon. Right? So, kung atin pong ipinamumuhay, sang-ayon sa salita ng Panginoon, ang atin pong bagong buhay, tayo po ay nagbubunga. And as we grow, as we abide in Christ, as we continue to remain in Christ, we grow and grow more abundantly like Him. So mga kapatid, atin pong tanungin ang ating sarili. Ako po ay nakakilala sa Panginoon 2007. 14 years old ako. Ngayon is 2024. Ilang years na yun? 17? No, sir? Mahina ako sa mati. Magaling lang ako magsalita. 17, Pastor, no? 17? Tama ba? 2007, basta, more than 10 years. Wala pang, more than 10 years. The question that I need to ask myself, mas Christ-like na kaya ako ngayon kaysa nung una akong nakakilala sa Panginoon? The same question we need to ask ourselves. Kung tayo po ay 5 taon ng Kristiyano, mas mukha kaya akong Kristiyano ngayon kaysa nung una akong nakakilala? Kung tayo ay same pa rin mula noon hanggang ngayon, hindi po tayo nagbubunga sa ating pananampalataya, sa ating pag-ibig sa Panginoon. Worst, kung mas masahol tayo ngayon kaysa noon, backwards pedaling tayo. Let us examine ourselves, brothers and sisters. Because the Lord said, yung may mga bunga, diba? Verse 2. Yung may mga bunga, sila ang nililinis para dumami pa ang bunga. Kung tayo po ay hindi nagbubunga, baka wala talaga tayong bunga noong umpisa. Mga kapatid, alam ko po na ako'y bata pa sa inyong paningin. Pero tingnan po natin ang merito ng salita ng Panginoon. Marami po ditong mas matanda sa akin. Ayoko pong magsermon sa mas matanda sa akin. But I am under the authority of God. Let us examine ourselves. At kung tayo po ay may bunga, kung totoo tayo nakakilala sa Panginoon, and we struggle, it is because we are undergoing pruning. Kaya huwag tayong magmatigas sa Panginoon. Ano po? Let us aim to be fruitful sa buhay po natin. This is a guarantee of God. Those who are really saved through faith, through grace by faith in Christ alone, kayo po ay mamumunga. Dapat po tayong mamunga. And as we go to our second product, or yung second truth and culmination ng atin pong pagsunod sa Panginoon, is that we will have an encompassing favor mula sa Panginoon. Now, brothers and sisters, alam ko narinig na natin yung verse na, kung meron kang pananampalataya na singliit ng butil ng mustasa, ay pwede mong sabihin sa bundok na ito na tumalong ka dyan. Diba? Alam niyo po, oftentimes it is taken out of context to mean na pwede mong makuha lahat ng ginugusto ng puso mo
kung sasabihin mo lang ito sa pangalan ni Kristo. Kapatid, hanggang ngayon di ka pa milyonaryo, kulang ka sa faith. Kapatid, in 5 years at hindi ko pa nakikita na meron kayong kotse, huwag kayong haharasan, babanggain ko kayo. Totoong salita po yan ng isang pastor na nagtuturo ng prosperity. Kapatid, sabi niya, kapatid, ayaw namin ipag-pray ang mga kotseng bulok. Ang gusto namin yung mga brand new. Kulang ka sa pananampalataya, kapatid. Totoong salita po yan. But this is what it means to have an all-encompassing favor mula sa Panginoon. Let's go to verse 7. Ang sabi ng salita ng Panginoon, if you abide in me, okay? Ito po yung unang kumbaga prerequisite. If you abide in me and my word abide in you, ano ibig sabihin yan? If my words abide in you. Okay, so ito po yung prerequisite. Kung tayo daw ay pumapa sa ilalim sa Panginoon, sa makatuwid baga, ay tayo ay lumalakad sang-ayon sa kanyang salita, o sa pang-araw-araw nating buhay ay atin pong binabasa, pinagninilay-nilayan, pinagbubulay-bulayan, at sinusunod ang salita ng Panginoon. Ang sabi po, ask whatever you wish, and it will be done for you. But let's go back to abiding in the Word of God. Kung ang salita po ng Panginoon so penetrates your mind, and it is hidden in your heart, kung ano ngayon ang magiging purpose mo, ambition and aspiration mo, yan po ay sasang-ayon sa pattern at kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. So it also follows na kung hindi tayo sumusunod, hindi natin binababad ang sarili natin sa salita ng Panginoon, ang ambition and aspirations natin ay sang-ayon sa ating sariling kagustuhan. Tama po? So ang sabi ng Panginoon, if we really are abiding in the Word of God, at kung ano ang kagustuhan ng puso mo, hilingin mo sa Panginoon ang gusto mo para maabot mo itong plano mo na sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kahit ano pa yan, ibibigay ng Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng kanyang salita. Ano niyo po dyan papasok yung atin pong pamumuhay? Pwede nating sabihin, Lord, kagaya ko, example ko, Lord, gusto ko pong maglingkod sa inyo. I want to be a minister. Gusto ko maging pastor. Pero Lord, kailangan ko munang magtrabaho, magpayaman kasi parang hindi ko kayang suportahan ng sarili ko. Actually, it's not the Bible talking. It's me talking. Siguro ayoko lang mahirapan. Di ba? Pero sabi ng Panginoon, hindi ikaw ang susuporta sa sarili mo. Ako ang susuporta sa iyo. Sumunod ka lang sa akin. That's why it is very important. Lagi ko po sinasabi, young people, laymen, wumiso, young professionals. Ang priority po natin sa ating buhay, hindi ang magpadami sa church. Byproduct po yan ng first step is to be grounded in the Word of God so as to know the will of the Lord sa buhay mo. And if you are saturated, sabi po ng memory verse ni Justine ng Psalm, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Ano po ang kahihinatnan ng taong yon? He will be like a tree firmly planted by the rivers of water, whose leaves shall not wither, who bears fruits in its season, and whatever he does, that is a prosperous life. Amen? To do everything according to the will of God merits favor from God. Alam niyo mga kapatid, kilala niyo po ba si John Patton?
Siya po ay isang missionary na namuhay noong 18th century or 19th century. Basta 1800s. Siya po ay nag-mission sa isang island na ang nakatira ay mga cannibal at ang mga widow sa kanilang tribe ay kanilang pinapatay. Alam niyo kung bakit? Para makasunod na sa kanyang asawa. Para pagsilbihan sa sunod na buhay. Yun ang kanilang paniniwala. Naniniwala po sila sa child sacrifice. Si John Patton, he felt the calling from God to go sa mga remote places na kagaya nito. To preach the word of God. At sinabi sa kanya nung isang minister na kanyang nirerespeto, sabi niya, huwag kang pumunta doon, kakainin ka ng mga tao. Sabi niya, Minister, matanda na po kayo. Pagdaan po ng ilang taon, malilibing na kayo, kakainin na kayo ng uod. Mas gugustuhin ko pang kainin ng tao kaysa kainin ng uod. It means, doon din naman ako pupunta. So why not do it for God? So he went. At pagpunta niya doon, alam niyo ba mga kapatid, yung asawa niya na bagong panganak, newlywed sila, bagong panganak, namatay sa sakit. At sa 4 na taon niya doon sa islang ito, parang climax ng climax. Tuwing istorya, di ba, merong laging exciting na part. Nandiyan yung mamamatay tao. Halos ganun daw. Hindi pa natatapos ang problema niya, meron namang nakabanta sa buhay niya. And you know what he said? He realized, sabi niya, noong isang tagpo na talagang konting mali lang na galaw nila, ay papatayin sila ng mga tao. Ang sabi niya, I realize that I am immortal until the work of God is done in me. At ang tanging niya lang naaalala daw ay yung panalangin ng kanyang nanay. Sabi niya, anak, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat lahat ng gusto ninyo ay kanyang ibibigay given na ito'y para sa kanyang kapurihan at para sa inyong kabutihan. And that is, ayan po ang laman ng kanyang panalangin. At alam niyo po mga kapatid, much of people doon sa islang yon ay nakakilala sa Panginoon. That is the power of, that is the favor from God kung gagawin natin ang kalooban ng Diyos. Now, hindi po tayo lahat magiging ministers. Hindi po tayo lahat ay pastors, Bible woman. We could be students. We could be businessmen. Pwede tayong namamasukan ng trabaho, but we can all do it for the glory of God. And if we want to glorify God sa ating pong mga trabaho, sa ating mga ginagawa, then the Lord will enable us. Whatever we need, wherever we need, whenever we need it, whoever we need, ipoprovide ng Panginoon. As long as we are doing and we are walking and leading, or we are walking according to His will. And that is a prosperous life, to be favored by God. Amen? Third, mga kapatid, ang sabi po dito, we would have an absolutely fulfilled life. Ano nyo mga kapatid, ito pong una na fruitful life, pwede po itong dayain ng tao. Pwedeng ipakita ng tao. Ako nga, nasa church na po ako. Bata pa ako, dito na ako lumaki sa church. Kaya kong ipakita na ako'y Kristiyano. Pinapakita ko na, nagbabalat kayo ako na ako isang Kristiyano. Pwede nating dayain. Nasabihin ng tao. May mga nagsasabi sa akin, ay, buti pa ito si Brother Jack, o bata pa lang, nagpe-preside na. Hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon noon. Kaya kong dayain. Yung pong favor ng Panginoon, pwede natin, ang dami pong nagdadaya niyan. Oy, favored ako ng Panginoon kasi nagpray ako sa Panginoon, nabigyan ako ng kotse. Talagang kinabukasan nang nagkakotse na agad ako. Right? May nakita ko isang sikat na tao dito sa Candelaria. Nag-post na may bago siyang kotse, Range Rover. Ang sabi niya, this is the glory of God. Pwede natin dayain.
Pero ito pong fulfillment ng buhay, hindi po natin pwedeng dayain sa buhay natin. Satisfaction in life, mahirap pong dayain yan. Hindi mo kayang lokohin ang sarili mo. Na-satisfied ka sa buhay mo. But God will give us a fulfilling life. Let's go to our mga kapatid. Let's go to our verse 8. Ang sabi po dito, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciple. If you bear much fruit and prove to be my disciple, you glorify the Father. Alam niyo mga kapatid kung bakit fulfilling? Na tayo po ay nabibigyan natin ng kaluguran ng Panginoon? In creation, nung ginawa ng Panginoon, day 1 pa lang, ang sabi ng Panginoon, let there be light. And God saw that it was good. Kaninong good? Sa paningin nino? Sa paningin ng mga angels? Okay ba, angels? Good ba? Gagawa ako ng bundok? Okay ba yun? Hindi ho. Hindi ho nagpapasikat ang Panginoon. Everything that God is doing is for His own pleasure. It is good for His own eyes. Na kaya nung ginawa ng Panginoon, nung hiniwalay ng Panginoon ang mga tubig, sabi niya, it was good. Ginawa ng Panginoon ang kalawakan, He said it was good. Ginawa ng Panginoon ang kabundukan, He said it was good. Mga hayop na lumilipad, lumalangoy, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa, sabi ng Panginoon, it was good. But He then formed man out of the clay and breathed into his nostril. And He said, it was very good. Alam niyo kung bakit? Kasi tayo lang ang nilikha ng Panginoon according to His image. What does it mean to be created according to the image of God? It means that we would reflect the attributes of God, the communicable attributes of God. For example, love. Kaya po marunong tayong magmahal. Diba? Kahit hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, marunong na tayong magmahal. Tama po. And the Lord is the Lord of order and beauty. Kaya kahit hindi tayo nakakilala sa Panginoon, kaya natin gumawa ng mga obra. It reflects God. Kaya yan po ang gawa ng Panginoon sa tao. Ang tao ay umiiral para magbalik ng kapurihan sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkilos at paggawa sang-ayon sa kung paano tayo idinisenyo ng Panginoon. Kaya lamang po mga kapatid, nung dumating po ang kasalanan, that image has become distorted. Yung image-bearing capacity ng tao, it is distorted because of the sin in us. But then Jesus came, sabi na sa kanta, and set our spirit free. Jesus Christ not only restored our image-bearing capacity so as makapagbigay tayo ng kapurihan sa Panginoon, but He also left an example for us to follow. Again, He is the imago Dei, the image of God, the exact imprint of God na dapat nating tularan sa ating pong pamumuhay. Kung tayo'y sumusunod sa kalooban ng Panginoon, if we follow the commandments of God, we fulfill our original purpose. And in that, the Lord is glorified. Amen? Kaya fulfilled tayo. Kasi nagagawa natin kung para saan talaga tayo. We have this internal satisfaction na hindi nasasayang ang buhay natin. Na-experience niyo po ba sa buhay niyo na parang ako ay isang wasted potential. Parang hindi ko nagagawa yung dapat kong ginagawa. May ginagawa dapat ako. Bakit ako nandito? Pero hindi natin ma-pinpoint kung ano yon.
Right? We can identify with that nung tayo unbeliever pa. Mas na-identify natin na meron tayong ganung feeling. Pero ngayon mga kapatid, we have the capacity to live a fulfilling life by serving our purpose, to give our life for the glory of our Lord. Amen? Amen mga kapatid. Tayo po ay nilikha ng Panginoon for a purpose sa mundong ito. Huwag lamang tayo sana maging passive sa pagtanggap lahat ng blessing ng Panginoon. But we should actively seek to follow the will of God. And that is through abiding in His Word and following His Word. Amen? Kasi alam niyo mga kapatid, based from the Word of God, medyo nakakatakot po kasi yung implication nito. If we say that we are a Christian at tayo po'y namumuhay ng hindi sa kalooban ng Panginoon, effectively, parang sinasabi natin na walang kapangyarihan ang ginawa sa akin ng Panginoon. At hindi lamang yon mga kapatid. Kung tayo ay nagpo-profess na tayo ay Kristiyano at hindi natin ipinapakita si Kristo sa ating buhay, we blaspheme the name of God. Practically, virtually, we are blasphemers of God. Sabi mo, bakit sabi mo, Kristiyano ka? Aba, Kristiyano ka? Ay bakit ganyan ka magsalita? Balahura ang bibig mo. Masahol pa sa'yo yung isa kong kakilala, galing pa yung preso, hindi magsalita ng ganyan. Di ba? Nakakaya. Ipinapahiya natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. And we say all the while, binago tayo ng Diyos. Ibig mo sabihin, walang kapangyarihan ng Panginoon. Palyado sa'yo. Hindi mo ba mga kapatid? If we say that we know and we are loved by God and we love God, we live according to His purpose. Para sa Kanyang kapurihan sa atin pong buhay. Amen? Lastly, sabi po dito sa verse 11, I say these things to you so that my joy may be in you and your joy may be made full. Okay? This is second subpoint po natin sa fulfilling life. Not just kung tayo susunod sa kalooban ng Panginoon, if we abide in Christ, ay tayo ay magiging we are able to glorify God, but the joy will be made full. Sabi po ng Panginoon, my joy will be in you. Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 2, who for the joy set before Him endured the cross, despising shame, and is seated at the right hand of God. Ito pong kagalakan ito is not happiness, because happiness comes from the outside. Kung ano nangyayari sa kapaligiran mo, doon ka nagre-react. Pag may nadapang bata, ang bata nadapa, tatawa ka. Pero pag may bagyo, tulungan mo kami para walang Panginoon sa buhay natin. Parang yung mga disciples. But iba po ang joy. Ang joy is like an inner confidence that everything is going well because God is in control. Kaya po yung example ng Panginoong Jesus kahit siya ay dadaan sa lambak ng kamatayan, kahit siya ipapako sa krus, kahit siya ay aalimurain ng tao, hindi niya yun alintana because He is looking forward to the glory which will be revealed in Him. Who for the joy set before Him. Kaya po ang sabi ng salita ng Panginoon, count it all joy. Hindi, be happy if you fall into various trials. Kundi, magala kayo kahit kayo dumadaan sa paghihirap kasi meron kayong tinatanaw na pag-asa. At ang sabi ni Peter, that is joy inexpressible. Hindi ba? So mga kapatid, ang prosperity ng buhay po natin, it is not a myth sa buhay na ito. Baka isipin natin, ang prosperity, baka sa langit ko naman ako. Hindi po.
Ang tunay na prosperity ay sa Kristiyano lamang mangyayari. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng tunay na pagsunod niya sa kalooban ng Diyos, sa makatuwid baga ay sa kanyang pagsunod sa kanyang salita, tayo ay magkakaroon ng tunay na kaunlaran. Magkakaroon tayo ng masagana at mabungang buhay. Magkakaroon tayo ng isang buhay na pinagpapala ng Panginoon, favored by God. And lastly, magkakaroon po tayo ng fulfilling life. Let us pray. Dear Lord, our Heavenly Father, salamat po sa iyong salita. Patuloy po kaming nagagalak, Panginoon, sapagkat ang iyo pong salita ay tunay na nagpapaalala sa amin na kami po ay